Okay, it's a good evening here in the Philippines sa mga nagsusubaybay po sa video namin ni Daddy Eduardo Miranda as the sole signatory of the Divine Will for Humanitarian. Ang ating paksa ngayon na nabitin po kagabi ay tungkol po sa Global Marshall Team. Kasi ang nasabi ko lang po kagabi na nabuo po yung Global Marshall Team para po doon sa paghuhuli po ng mga criminals na nagpapasarap po ng kayamanan po ng Pilipinas. Ano mang klaseng tao sila, wala po akong babanggitin kasi hindi ko naman po saklaw yun. Ang importante lang po ay malalaman po nila or malalaman ng buong mundo na kung ano ang gagawin ng Global Marshall Team, ano ang ikakatulong nito sa Divine Will for Humanitarian. Maliban po sa CIA na mayroon nga po silang task din na binigay po, ipinagkaloob po ng Panginoon sa kanila, na kahit po iba't ibang prinsipyo sila, iba't iba po ang kanilang mga puso, kung sino sa kanila ang kanilang sinisilbihan, maliban po sa tao, maliban po sa iba't ibang bansa, ang kanilang puso't isipan, kaluluwa at espiritu ay doon rin po yun, naka-identify rin po yun kung kanino ba talaga sila nagsiserve sa controversial between God and Satan. Kasi it's really apart kung ano man ang manangyayari sa mundong ito. So doon nga po ipagpatuloy ko po yung Global Marshall Team, kung ano po talaga ang kanilang layunin, paano nila ino-operate, ano po ang kasama doon sa kanilang paghuhuli. Okay po? Kasi napaka-importante po ito. Wala po akong tinutumbok kung ano ka mang klaseng tao, privado or you are a public servant, nasa gobyerno ka man o nasa private. Hindi ko po kayo saklaw. Basta ako lang po ay mag-i-explain lang po universally po kung ano po ang globally, I mean to say, kung ano po talaga ang function at paano po sila mag-function na dahil nga po wala naman po silang pondo, wala po silang pera magpapa-fund sa kanila, pero yun nga po sinabi ko na sa inyo na may ginamit po ang Panginoon para po sila mabigyan ng funds na magagamit po nila. So ngayon ang talakayin natin talaga ay ang Global Marshall Team ay binuo po yan para po sila po ang makakatulong sa mga militaris, sa mga secret agent, sa mga detectives, kung ano man silang mga Navy SEALs ng iba't ibang bansa. Sila po ay mas ahead po doon dahil po sila po ay selected person or ranking person, ranking people, o kung ano man po sila, basta po ang importante po ay meron po silang kakayanan na gagawa po ng task na ito na ipinagkaloob po ng Panginoon. Okay po, sinabi ko nga po doon sa second video na ang CIA, ang ICC ay involved po sa pagkukontrol din ng Divine Will for Humanitarian, pero wala po silang talagang hindi katulad ni Daddy Eduardo Miranda na one way lang and straight to the point lang po. Ang layunin ni Daddy Eduardo is to clean the way, the path, para sa patutunguhan ng pagkatapos ng malinis na po yan, malinis na po na wala na pong mga corruptions, malinis na po na wala na pong may magsisinungaling, malinis na po na wala na pong makasarili, na ang wealth na yan ay gawain yan ng Panginoon na igagastos, hindi po doon sa sariling interest. Okay po. So, ang Global Marshall Team, ganito po ang pagkasabi ng ruler, na yun nga po, binuo po yun kasi nga sa iba't ibang bansa po ay meron na pong mga na-discover na talagang meron na talagang corruptions, na sila po ang nagpasarap ng ating Divine Will for Humanitarian, na pinag-ingatan nga po doon saan man sanang sulok yan ng mga banks, investment,
pero pinakialaman po ng mga private persons dahil mataas sila, may connection sila sa mga nakaupo sa bansa na namumuno. So wala po akong tinutumbok dito sa bansang Pilipinas, wherever man sa iba't ibang bansa, basta ganito po yon. Dahil ibubuo po yan at nabuo na po yan, at sabi ko ay nakakalat na po yan sila, kagaya ng CIA, kagaya sa mga terrorist na sinabi ko po sa inyo. Ang terrorist po ay nakakalat din po sa buong mundo, na nakapagtataka bakit sila nakapasok sa iba't ibang bansa. Kasi po meron po si organization talaga na humahawak sa kanila. Kayo na lang po ang mag-study niyan, kasi alam ko po, hindi ko na po dito babanggitin kasi para naman pong what we call this, hindi ko ilalahad ang mga pangalan, kung sino man sila, organization, association. Basta ang sasabihin ko lang po ay ang function lang po ng anong gagawin ng Global Marshall Team sa ikakatulong para mapabilis po ang pagpapa-implement ng Divine Will for Humanitarians, because ayan, ang gusto talaga ni Daddy, malinis po muna. So hindi po yan mangyayari kung walang kikilos. Ang mga militaris po ay sumusunod lang po yan sila sa presidente nila, kung anong uutos, anong sasabihin, anong gagawin, yun po, sumusunod lang po yan sila eh. So pero itong Global Marshall Team ay wala pong umaano yan sa kanila. Neutral po sila above the neutral po sila above the kingdom, kung anumang kaharian ang meron sa buong mundo nagkakalat. May emperors, may kings, may princess, sa atin president, may mga prime ministers. So mas above po sila sa above pa sila sa kung ano man ang meron sa United Nations, sa ICC, mas above po sila. Basta susunod lang po sila kung anong sasabihin ng ICC or anong sasabihin ng CIA, kung iyan ay kakabuti ng Divine Will for Humanitarian Implementation. Okay po? Wala po silang susundin na hari, wala po silang susundin na pakikinggan na reyna man, queen man yan. Only God, according to the will and to the purpose, na kung anong task talaga nila na ipapagawa ng kahit taasan. Napakaganda, no? Napakasarap. So, nabuo na po itong team at nandyan na po dahil nga po mayroon na pong private person na may takot sa Diyos, nakakilala sa Diyos, nakakonek sa Diyos, at talagang inangkin niya ng ganap na talagang siya ay anak ng Diyos. Kaya siya po ang nag-support, siya po ang nag-offer, siya na po talaga ang magpa-fund niyan ng paano talaga magpa-function ng 100% yung Global Marshall Team. Okay po. So, ang number 1 task nila ay ganito. Sa bawat sulok ng buong mundo ng mga bansa, dahil nakapasok na po yan sila sa China, sa Russia, sa Europe, sa Germany, na isa rin bansa yan sa Europe, maybe sure sa United Kingdom, sa Asian country, basta mayroon pong nakalista doon na on the list naman talaga yan eh, na kung sino ang kanilang hulihin, na may mga criminal acts na po sila na nag-create po ng sumira sa kapakanan po ng mga mamayan ng bawat bansa dahil sa kanilang kasakiman po sa kayamanan na hindi naman po sa kanila. Huhulihin po sila, hindi lang po sila ang hulihin, ang kanila pong mga asawa at mga anak huhulihin din po. Sinasabi ko lang po wala pong nag-utos sa akin ito na sasabihin ni Daddy Eduardo Miranda anong sasabihin ko, sasabihin ng ruler na ito ang sasabihin ko. Wala pong may nagsasabi sa akin, kahit CIA, kung alaman nila ang sinasabi ko. Basta ako po ay under lang po sa conviction at conscience kung ano po ang ipapareveal ng Panginoon. Okay po? After that, ang families na yan, pag nahuli na yan, kasama na po na i-sequestered po ang lahat ng mga accounts na mga hawak nila, na withdraw man nila yan, nagamit man nila yan. Sequestered po lahat ang mga sasakyan nila.
ang mga jet plane, lahat po ng kaari-arian, mga barko. So, sino ba ang merong barko? Sino ba ang merong maraming kotse? Sino ba ang maraming mansion, palasyo? Sino ba ang maraming pera, accounts? So, yan po ay isi-sequestered po yan lahat. At anong gagawin po niyan? Pag nahuli na po sila with the entire families po, ay dadali na po sila sa meron po tayong sinabi noon na meron na pong prison ship. Ang prison ship po ay napakalaki po yan. Dadalhin po yan sa Guatemala pag nandoon na po sila. Malapit po yan sa Cuba. So, pero hindi po sila dadalhin sa isang, maaring pwede sila sa isla o doon lang sila sa barko. And then, doon na po sila, wala na pong balikan yan. Dahil doon na po sila, yan po rin ang mga sinasabi ni Daddy Eduardo. At yan din po, according to the will of God and purpose talaga na para mapaayos po yung divine will for humanitarian para po sa paglilinis ay kasama na po yan. Hindi po kasi malilinis pag hindi po yan sila hinuhuli isa-isa. Okay po. Wala po akong minimension na pangalan dito. Wag po kayo talagang magagalit sa akin na parang tinitira ko po kayo. Hindi ko po kayo kilala kung may airplane man kayo, kung may jet plane man kayo, kung may helicopter, kung ilang kotse nyo, kung ilang bahay nyo, ilang accounts nyo, ilang bar ba ng mga golds ang hawak nyo. So, ilan bang bars ng gold pa lang ibig ko sabihin. So, wala po ako dyan, it's not yung magka-count ako, kilala, sino ba kayo, wala po akong ipo-point, pero ito lang po ang wisdom na dapat yung malaman kung sino man po kayo, may kinalaman kayo sa mga sinasabi ko, na kung sino mang tao na yan, bahala na po kayo, basta ako wala po akong isasabihin na si ganito, si ganun, wala po, hindi po ako ganun. Ang atin lang po dito ay parang ako lang ang naglalahad ng ano ba talaga ang pag-implement muna ang gagawin pag na bago ma-implement po yung divine will for humanitarian, kasi pang buong mundo po yan eh. Sabi ni Daddy nga, kung pwede nga lang unahin niya ang iba't ibang bansa kaysa sa atin, it's because ang titigas po ang ulo natin, di po ba? So, yan po, i-sequestered po lahat yan. Noon ang ruler, meron pong isang politics na talagang entire nila, ang entire families ay talagang politics na talaga ever since, na kahit pala ang ulo daw, pag nabilanggo na sila, kahit ang ulo ay wala pong mapaglalagyan. Anong ibig sabihin? Pero English po yun eh. Ang inaano ko lang po, tinatagalog ko lang po ang sabi niya. Kahit ang ulo niya, buong pamilya po yan. Ang papa, ang mama, ang mga anak, ang mga apo, buo po yan. So, dahil nga doon sa kasalanan ng kanilang maaring namatay na yung kanilang nagsimula ng corruption sa kanilang pamilya, na naghatid po sa kanilang ng sumpa na ganun talaga mangyayari sa kanila. So, mas mapalad po ang mahirap dahil hindi po tayo doon kasali sa ini-explain ko na yun talaga ang mangyayari, kasi nagpasarap po sila eh. Nagpasarap sila na ang dami-dami naghirap ng mga Pilipino, kahit ang bigas hindi na makakain yung Pilipino, hindi na makakain ng masarap na pagkain, kundi pasabigyan lang siya ng noodles, ng dilata, at sila po ang nagpapasarap. Marami silang sasakyan, doble-doble, may jet plane, may airplane, merong helicopter, may barko, iba at ibang mga barko, mayroong international na mga barko, may national. So, yun po ay mapapawalang bisa po ang lahat ng kanilang kayamanan kasi isi-sequestered na po. So, yun po ang mangyayari talaga. Yun nga ang sabi sa Bible kung anong kasalanan ng di po ba, merong time na sinabi na ang kasalanan ng magulang ay sasagutin ng mga bata. Pero, sinabi naman ng Panginoon, mayroon din na hindi niya pababayarin ang magulang sa kasalanan ng anak at ang anak ay sa magulang. Pero, huwag nating kalimutan na ang kasalanan ng magulang, halimbawa ako ang magulang, may anak ako, first generation, third generation, fourth generation, ay meron pong sumpa sa mga ginawa kong kasalanan, merong consequences. Yun din po ang mangyayari sa mga nag-corrupt
Kasi nag-commit sila ng sins eh. Nag-commit sila ng kasalanan. Niloko nila ang ang bansa, ang pera ng mamamayan, niloko nila kasi nakaluklok sila sa luklukan na kung saan sila may authority, may power na mag-withdraw ng mga accounts na hindi naman talaga dapat nila gagawin yun para magpasarap lang sa kanilang mga kapamilya, mga mahal sa buhay, inuna nila bago ang mamamayan. So, ibig sabihin, akala nila hindi sila sisingilin ng Panginoong Diyos ng kaitastaasan. So, ngayon na po ang singilan eh. This is the time. So, para sa mga mahirap, pag naintindihan nyo po yung video ko, magpapasalamat po tayo. Like me. Ang papa ko, military siya. Under sa Marcos time. Kahit maaga po siyang nag-retired, tinawagan pa rin siya ng presidente na bumalik sa serbisyo kasi bata pa po siya. Wala pa po kasi siyang 60 years eh. So, pero ang papa ko, pagdating po noon sa mag-elections, inoopiran po yan siya ng pera. Pero alam niyo po yung papa ko, hindi po nabibili. Nagbubuto lang po kami, sasabihan lang po ng papa ko, yung mga kapitbahay namin. Siyempre bata ko, narinig ko eh, kung sinong ibubuto na kandidato. Pero never po siya na tumanggap po ng pera, kahit isang sentimo doon sa politiko. Wala kaming question doon. Tahimik lang kami. Ano ba malay namin dyan kung may pera at bakit hindi tinatanggap? Alam naman namin na hindi niya tatanggapin yun dahil alam namin na parang pandaraya din yun. Niluloko rin niya ang sarili para pakainin kami, magpasarap kami, magpaganda kami ng bahay. Hindi po. So, kahit mahirap kami, wala po kaming sinisisi sa sarili namin kasi tinuruan po kami na maging makontento. Hindi po ba? So, doon po, ang sabi sa Bible na ang kasalanan ng mga magulang ay 4 po. Kahit hindi magulang, kahit ako, may kasalanan man ako, tapos may asawa ko, may mga anak ako, kahit hindi alam ng mga anak ko yung kasalanan na yun, tinatago ko lang hanggang sa may apo, hanggang sa apo pa ulit, ay ibig sabihin dahil sa kasalanan ko ay mapapatawad ako ng Panginoon. Siyempre, bakit sabihin nyo naman ako kulto eh. Mapapatawad ako ng Panginoon, hingin ko po yun ng tawad, pero I must have to remember na lahat ng makasalanan ko na yun, nasabi na yun sa Bible, na talagang sa kaapuhan up to 4th generation, alam ko na isa-suffered po yun ng aking mga apo, ang ganong kasalanan. So, ganito rin po ang nangyayari sa kanila, sa buhay nila. Huwag na po tayong ikot-ikot pa eh. Biblically, yun naman talagang mangyayari sa kanila, di po ba? In legally, kahit idadaan po yan sa proseso sa korte, kahit dumaan pa yan doon sa executive to judiciary, ay malibre po sila, but not in God. Hindi in the eyes of God. Pwede sila ma-spare doon. Pwede silang hindi mabibilanggo. Pwedeng aaminin nilang kasalanan, mapapardon sila para makarelease sila at libre na sila. Pero ang akala nila libre sila, yun pala kawawa po yung mga anak, yung anak ng anak at saka yung apo. Di po ba? So mga kapatid, nag-gets nyo, ito po ang situation na ang Global Marshall Team ay parang ganun po yung function. Kung sino man ang nagkurap ng mga pera ng Divine Wealth for Humanitarian, kung anumang treasures yan, kahit treasury band yan, ganun pa rin po ang mangyayari. Talagang hulihin po sila from, kung patay na yung parents, so ang anak, so grandchildren, and even the grandchildren. So, ang salita ng Diyos, no, talagang nakakatuwa si God. Kasi, talagang nangyayari ang kanyang salita. Hindi natin naririnig personally ang Panginoon, pero sa pagbabasa natin ng Bible, sa pag-aaral natin ng Bible, ay yun naman talaga ang nangyayari. Di po ba? So, sa mga video ni Daddy, straight siyang nagsasabi doon, magpasarap kayo ngayon, pero darating din ang panahon, tingnan nyo kung anong gagawin ko sa inyo. Di po ba? So, si Daddy nagbibigay na po ng ganun. Dapat doon pa lang, pwede naman pong sasabihin nila na, ay, ito pa lang yung sabi ng, kahit sabihin na lang natin, lolo, na-remind sila, narinig nila, na ito pa lang sabi ng isang matanda.
I-pray na lang natin na si daddy po ay siya ang sole signatory. Ay, yung matanda ang sinasabi, totoo talaga, no? Na talagang kasalanan ng magulang. Ako ay nagiging presidente ako, naging vice president ako, naging senator ako, naging kongreso ako, naging gobernador, naging mayor, pero naging corrupt ako, naka-part ako doon sa corruption. So, pwede naman ako magsisisi. So, yun. Biblically pa rin, di po ba, ang buhay ng bawat nilalang, hindi po ito aksidente. Ako ngayon, nakaupo ako, nagsasalita po ako sa inyo, hindi po ito aksidente. Talagang dinisign po ito ng Panginoon na talagang magre-reveal ako ng katotohanan from the ruler at saka from the sole signatory to remind us na ang sabi ni Daddy, huwag tayong magmamadali na pabubuksan ang divine wealth. Kasi tayong mahirap, sanay na tayo sa pagkain na kung anong nasa pagkainan. Mag-ano man tayo dyan ng asin, mantika, tuyo, patis, ang iulam natin kasama sa kanin. Nakakalipas tayo, hindi tayo umiyak, sanay na tayo eh. Pero yung mayayaman, babawian niya ng kotse, babawian niya ng pera, babawian lahat ng layaw. Talagang sila po ay yung sinasabi sa Bible na groaning ba yun? Na sobra pa sa iyak? Na mag-ano sila? Wala na magawa. Kasi ito na po talaga ang time. Kaya kung magtago-tago man po sila, okay, naiskapuhan man nila yung maghuli ang crime na ginawa nila, dahil nga po malakas sila, marami pa silang backup, maaring may mga armas din sila, hindi sila papahuli, maaring may mga magic sila. Ang ibig ko sabihin ng magic, may kasama na po dyan yung clowns, nakamaskara, or whatever, kung ano man ang gagawin nila. Pero, pwede sila makatago sa mga manghuli. Pero, ang nakakatakot pag ang Diyos na po talaga ang kumilos, di po ba? Ang Global Martial Team ay nagfa-function po yan as spiritually. Hindi lang po yan talagang as a human being sila. Kasi, dinisign na po yan sila eh. Kaya nga dinisign yan ng kabanal-banalang Diyos dahil sa Kanya yan. Hindi yan, walang may nagmamay-ari sa kanila. Gumagamit lang ang Panginoon sa sinasabi ko doon sa nagpa-funds dyan is because ang reason naman kasi talagang sarado saan sila kukuha ng pondo. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang imposible sa Diyos. Di po ba, mga mahal na kong kapatid? So, iparating ko lang po to ng 25 minutes para sure na So, nag-gets nyo na po. So, mapalad, magpapasalamat tayo na lumaki tayo sa hirap, nagtiis tayo, nagtiyaga tayo, kasi ang promise talaga naman ng Panginoon, the wealth of the unrighteous will be given to the righteous. Di po ba? Kasi yumaman sila eh. Mga unrighteous sila, na yumaman sila, so, babawiin sila yon according to the word of God, na kung ano man ang pinagsimula ng kanilang yaman, na sa pandaraya, nagsama-sama na dyan yung spiritual wisdom, discernment, discretion, and understanding of the Holy Spirit words unto us. Di po ba, mga kapatid? Napakasarap po, no? Wala po akong relihiyon na in-introduce po sa inyo. Simple lang po ako na I declared na ako to po ay anak ng Diyos. Hindi po sa religion, but only to the relationship na talagang may genuine relationship ako to God. Kaya maingat po ako na kung anong sinasabi ko, dapat 100% lang po yun na totoo. 100% na ang mga ideas na yun ay nanggagaling sa kaitas-taasan, na ginagamit po ang ruler, ginagamit po si Daddy Eduardo Miranda kung ano pong ilalahad ko. Amen po. So, yan na po, nag-gets nyo na po, ha? So, glory to God, praise God, bless the Lord to the highest glory. We bring back to Him the majesty and the victory. At yan lang po ang ating gagawin. Laging praying. Lagi lang po tayong have faith, hope, and trust in the Lord. Kasi siya po ay kumikilos na po. Mapalad tayo ng mga mahihirap, nagtiis, nagtiyaga. Kahit inaapi tayo, inaapakan tayo, hindi man tayo makaganti sa kanila, darating ang panahon. Kung nakatingin-tingin lang tayo, naka-airplane sila, naka-jetplane sila, ang gaganda ng mga nila, punong-puno sila ng alahas, hindi po tayo dapat mainggit sa kanila. Hayaan na natin sila.
Kasi talagang destiny na nila yun na masarap ang buhay nila ngayon, pero may paglalagyan din sa kanila. Okay po mga kapatid? So, napakasaya po ang ganito, no? Parang normal lang tayo na nag-uusap at subaybayan nyo lang po ito, and then after that, kung ano na naman ang ipapasabi sa akin ng Lord ay yun po, magvi-video po ako ulit, pero hindi po muna ako ngayon mag-promise, basta yun lang po ang sabi ng daddy natin, ng tatay natin na dito sa lupa, na ginagamit siya ng Diyos as a soul signatory, and ako naman ay ginagamit ng Diyos na para to reveal na ano ba talagang nangyayari sa Divine Well for Humanitarian. At kung may question po kayo, yes, may isa po ako importante sasabihin. Dito po sa Divine Well for Humanitarian, tandaan po natin, may nagtanong po, paano siya, hindi siya kilala ni daddy, hindi po siya, paano siya makaparegistered. Wala po ditong registered, wala po ditong member, because we are all the children of God. Na kilala na po ng Panginoong Diyos kung sino ang kanyang bibigyan ng yaman. Wala pong lista-lista, wala pong kukunan ng ID, wala po tayong recorded, because according to the will of God in heaven and in earth, we are the remnant ng tagapagmana po ng Divine Well for Humanitarian. Wala po yan palakas-lakas. Kahit ako, malapit ako kay daddy, malapit ako sa ruler. No, I cannot say to them na, hi, ang lakas-lakas ko sa inyo ganito ang bigay nyo. No. Bakit? Labag sa batas ng Diyos yun. Di po ba? Hindi ko lalabagin yun. I just wait kung bibigyan ako, kung gaano man, sige. Pero kung bibigyan naman talaga nila ako ng love gift, okay, thanks to God, praise God, glory to God, kasi alam ko na kung ano man ang ibibigay nila sa akin, it's a dictate of the Holy Spirit na, bibigyan mo ito si Jackie ng ganito, ganun. So, hindi ko kailangan magsalita na bigyan mo ako daddy, bibigyan mo ako ruler. Basta, ang lagi ko lang sinasabi, remember my church, not me. Amen po. Remember the church that God trusted in me, not me. Amen po. Kilala po ako ng mga sponsors ko sa church. Humihingi po ako, hindi ko lang po i-mention kanilang mga pangalan. Hindi po ako never po akong humingi para sa personal ko. Maliban lang po sa close friend ko, na best friend ko, na talagang may pinagsamahan kami in one home, in one office, in one house. Magsasabi po ako sa kanila, hindi na po ako nahiya sa kanila, pang coffee lang, pahingi. Pero hindi ko naman talaga, very close. Okay po? And thank you so much, and God bless everyone. Enjoy watching this video. Thank you. To God all be the glory. Amen.